Magandang hapon, Ma'am Sulabo, Creighton Gomez. Ako nga pala si Lapi Jane L. Gabilo, tagapag-ulat ngayong araw. Ang iyong ulat ko ngayong araw ay El Filibusterismo sa Kabanata 14 ng pamagat ay isang tahanan ng mga mag-aaral na isinulat ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa kabanatang ito, susuriin natin ang mahalagang pulong ng mga estudyanteng may dakilang layunin ang pagtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Sama-sama nating alamin ang kanilang mga hamon, tagumpay at ang mga aral na mapupulot mula sa kanilang kwento. Handa na ba kayo? Halina at simulan natin paglalakbay na ito. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang mga tauhan sa El Filibusterismo sa Kabanata 14, isang tahanan ng mga mag-aaral. Si Macaraig, isang mayamang mag-aaral na nag-aaral ng batas na nagpapatuloy ng kanilang pulong sa kanyang malaking bahay. Si Sagani naman, isang mag-aaral na masigasig sa adikain ng pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Si Sandoval naman, isa pang mag-aaral na aktibong nakikilahok sa pagpaplano ng Akademya ng Wikang Kastila. Siya ang sumisimbolo sa mga Kastilang may malasakit at pagpapalaga ng mga Pilipino. Si Pecson, isa pang mga mag-aaral na kasama sa pulong ngunit may agam-agam sa plano. Si Pelaez, isa pang mag-aaral na kasama sa pulong ngunit hindi masyadong mabanggit sa bahaging ito ng nobela. Si Padre Irene ang kanilang tagapagtanggol laban sa mga tutol sa kanilang layunin na itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Si Don Custodio, isa sa mga mataas na opisyal ng paaralan na kinakailangan suportahan ang kanilang plano. Si Ginoong Pasta, isang abogado na plinano nila nalapitan para makuha ang suporta ni Don Custodio. Si Pepay naman ay isang mananayaw na isa pang opsyon na lapitan para makuha ang suporta ni Don Custodio. Una, mapakiling, pagpanig o pumanig sa isang tao. Pangalawa, fakultad, pag-aaral ng kursong pang-akademiko o pang-profesional. Tatlo, naguulot, naguudyok o nilalakad ng isang tao. Apat, walang humpay, walang tigil o walang katapusan. Panglima, hadikain, layunin o hangarin. Magpalikaw-likaw, magpaligoy-ligoy o maraming ikot. Pangpito, nangangasera o nangangupahan. Pangwalo, nagpipingki-pingkian o nag-iiskrima. Pangsyam, kondekorasyon, dekorasyon. Kasigabuhan o siklabo. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Macaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilang ang pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Nakasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira. Ang universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga kailangan ng mga nag-aaral. At kung totoo yan, ay ano kung gayon ang universidad? Isabay kong kapisanan na laban sa ikatututo? Dahan-dahan mga Ginoo. Ako'y hindi makaprayle at alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralang iyan ng artes y oficios ng mga prayle ang siyang nagsumikap. O ang ason ng magugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi. At batid kong higit sa ating inakala, ang pamahalaang ito ayon sa inyo'y humihina at nararapat palakasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala ko na ang pag-uusig ay nagtatagumpay at ang sanhi ng pagtawag ni Macaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay at bukas makikita nating magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin.
Umugong ang masigabong palakpakan. Niyakap ng mga tagapakinig si Sandoval. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong. Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene kaninang umaga. Tila 1 linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Cabo at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya at iminungkahan niyang ang kasulatan ay ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumikilos. Iyan din nga ang isinagot kay Padre Irene at tinugon niyang mabuting ang pagkakataon upang muling kumilos. At sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasangguni at dahil sa kasipagan niya ay naatasan siyang magmungkahi ng dapat. Ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Ipinangako ni Don Custodio na lulutasin ito sa loob ng buwang ito. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. 2 paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang manananggol, at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Mga aral mensahe sa Kabanata 14, isang tahanan ng mga mag-aaral. Una, kahalagahan ng edukasyon. Ang mga estudyante ay nagnanais na magtatag ng akademya ng wikang Kastila dahil naniniwala sila sa kahalagahan ng edukasyon bilang paraan para maabot ang kanilang mga layunin. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kanilang pagnanais na mapalawak ang kanilang mga kaalaman at maging karapat-dapat sa paghawak ng mga posisyon sa gobyerno. Dalawa, kagandahang loob at pagmamalasakit. Sinusugan ni Sandoval, isang Kastila, ang plano ng mga Pilipino na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Ito ay nagpapakita ng pagkilala sa kahalagahan ng kooperasyon at pag-unawa sa pagitan ng mga magkaibang lahi. Pangatlo, ang halaga sa pakipaglaban para sa katarungan. Makikita rin dito ang determinasyon ng mga estudyanteng nakikipaglaban para sa katarungan, karapatan na makikita sa kanilang pagsisikap na ikayatin si Don Custodio na suportahan ang kanilang plano. 4. Pangangailangan sa tamang paraan sa diskarte. Ang diskusyon tungkol sa paglapit kay Ginoong Pasta o kay Pepay para makumbinsi si Don Custodio ay nagpapakita na ang tamang diskarte at pamamaraan ay mahalaga para makamit ang layunin. Kay Ginoong Pasta o kay Pepay para makumbinsi si Don Custodio ay nagpapakita na ang tamang diskarte at Ginoong Pasta o kay Pepay para makumbinsi si Don Custodio ay nagpapakita na ang tamang diskarte at pagmamaraan ay mahalaga para makamit ang layunin. 5. Pagkakaisa para sa layunin. Sa pagtitipon ng mga mag-aaral, pinapakita ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa pagkamit ng isang mahalagang layunin.